Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 151. Si Wang Docheng ay mukhang ganap na natigilan. Akala niya ay sapat na ang 400,000 yuan, ngunit humingi si Guning ng 1.5 milyong yuan. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kalaki ang kita ng V5 bar kada linggo. Ang lingguhang turnover nito ay ilang beses na mas mataas kaysa sa kanyang charm bar. Nag-aalab ang selos ni Wang Docheng tungkol sa kabayaran para sa kagamitan at sa pagkawala sa panahon ng muling pagdekorasyon. Hinikayat ni Wang Docheng ang kanyang sarili na tanggapin ito, ngunit lubos niyang ayaw na bayaran ang pagkawala ng isip ng mga empleyado at ang reputasyon na nawala ng V5 bar. Ito ay isang pagnanakaw. Galit na nakipagtalo si Wang Docheng, sinisikap mo bang pagnakawan ako? Tatanggapin ko lang ang kabayaran na hindi kasama ang pagkawala ng isip ng mga empleyado at ang reputasyon na nawala ng V5 bar. Kahit noon pa man, kailangan pa rin niyang magbayad ng 770,000 yuan, na mas mataas na presyo kaysa sa kanyang hula, ngunit ngayon ay kailangan niyang pasanin ang mga resulta. Wala akong pakialam kung katanggap-tanggap man ito sa iyo. Kailangan mong tanggapin, kung hindi, hindi ka makakaalis dito ng ligtas, pagbabanta ni Guning. Siya ay malupit sa kanyang mga kalaban. Ikaw, nagulat si Wang Docheng. Wang Docheng, mas mabuting bayaran mo ang kabayaran sa lalong madaling panahon. Ang V5 bar na ito ay mayroong suporta ng Qinggang. Hindi mo kayang tiisin ang mga kahihinatnan ng kabiguan, putol ni Chen Laor. Ginawa niya iyon hindi dahil mabait siya, kundi dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman niya ngayon. Siya na mismo ang gustong umalis sa ospital sa lalong madaling panahon. Ano, muntik nang mawalan ng malay si Wang Docheng. Mga ad ng Pub Future. Ang Qinggang. Ang V5 bar ay may suporta sa Qinggang. Paano ito naging posible? Ayaw niyang maniwala, ngunit sinabi sa kanya ni Chen Laor ng personal, kailangan niyang paniwalaan ito. Huminto si Wang Docheng sa pakikibaka, at binayaran ang kabayaran sa huli. Nagkakahalaga ito sa kanya sa pagkakataong ito. Hindi siya nagdala ng ganoong kalaking pera, at piniling ilipat ito. Pumirma rin si Hao Ran ng kontrata sa kanya, kung sakaling pagsisihan niya balang araw sa hinaharap. Bagamat hindi sila natatakot kay Wang Docheng, ayaw na nila ng gulo. Pagkatapos nito, umalis ng walang pagkaantala sina Wang Docheng at Chen Laor kasama ang iba pang mga hudlom. At bawat isa sa mga empleyado ay nakakuha ng 10,000 yuan para sa pagkawala ng pag-iisip. Ililipat ng financial worker ang pera sa kanilang mga bank card bukas. Pagkatapos, ang V5 bar ay nangangailangan ng muling pagdekorasyon. Ang lahat ng mga empleyado ay natural na hindi kailangang magtrabaho. Bilang karagdagan, lahat sila ay may bayad na bakasyon. Ang tagapamahala ng bar at ang manggagawa sa pananalapi ang mamamahala sa muling pagdekorasyon. Pagkatapos, inanyayahan ni Hao Ran si Guning at ang iba pa na magkaroon ng merienda sa gabi upang pasalamatan sila sa kanilang tulong. Gayunpaman, bago sila umalis, nais ni Hao Ran na malaman ang isang bagay. Lumapit siya kay Chu Xuanfeng at nagtanong, Brother Chu, ginamit mo lang ang pangalan ng Qinggang para banta ang Flying Eagle Gang. Magiging maayos ba? Magiging maayos din. Magkaibigan kami ng pinuno ng CTF branch ng Qinggang. Tutulungan nila akong alagaan ang V5 bar, sabi ni Chu Xuanfeng. Para protektahan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, hindi niya sinabi kay Hao Ran na siya ang pinuno ng Zokei Group sa Qinggang. Ayaw niyang layuan ni Guning at ng iba pa si Chu Peihan dahil sa kanyang posisyon sa Qinggang. Hindi naging madali para kay Chu Peihan na magkaroon ng malalapit na kaibigan. Gayunpaman, nagulat si Chu Xuanfeng. Ano? Kuya Chu, kilala mo ang pinuno ng CTF branch ng Qinggang. Ang galing, namangha si Hao Ran sa balita. Tumingin siya kay Chu Xuanfeng nang may halatang paghanga. Pareho ang reaksyon ni Qin Zixen, Zhang Tianping at Moke. Jesus! Napaka-cool! Alam mo ang branch head. Siya ay dapat na isang makapangyarihang figure. Excited na ako ngayon, sabi ni Qin Zixen. Ako rin.
Ako rin, dagdag ni Zhang Tianping. Mga ad ng Pub Future. Bakit ka excited? Hindi mo talaga kilala ang branch head. Well, to be honest, kinikilig din ako. Kahit hindi namin kilala ang branch head, kaibigan namin si Brother Chu. Tama, lumingon si Moke kay Chu Xuanfeng. Kailan pa sila naging magkaibigan? Ito ang unang pagkakataon na nagkita pa sila. Hindi pa sila pamilyar sa isa't isa. Gusto lang ng mga batang iyon na magkaroon ng koneksyon sa Qinggang. Brother Chu, mangyaring suportahan kami mula ngayon. Sabi ni Haoran. Inikat ni Chu Xuanfeng ang kanyang mga mata sa gulat. Ang mga bagets na iyon ay hindi tulad ng naisip niya, ngunit gumaan din ang pakiramdam niya nang makitang handa silang tanggapin ito. Ganon din ang iniisip ni Chu Peihan. Ang pinuno ng Zoke Group ay nakatayo sa harapan nila ngayon. Ang isang branch head ay talagang walang tao. Gayunpaman, pareho sina Chu Peihan at Chu Xuanfeng ay walang intensyon na sabihin sa kanila ang tungkol sa kanilang background. Sa mga mata ng mga lalaki, talagang nakakatakot ang Qinggang, ngunit sobrang nakakapanabok kung may kakilala silang importante sa Qinggang. Hindi sila masunuring mga bata, ngunit sinunod nila ang mga batas. Kahit na ang Qinggang ay isang misteryosong gang, alam nilang hindi ito masama. Sa makatuwid, natakot sila dito, ngunit naaakit din dito. Gayunpaman, magkaiba ang ugali ni An Yi at Yu Mixi. Natakot din sila sa Qinggang, ngunit hindi nila naisip na ito ay kaakit-akit. Hindi nila ito kinasusuklaman. Ang N0V3 Larialm ay ang platform kung saan unang inihayag ang kabanatang ito sa N0V3L, V1N. Para naman kay Guning, sa totoo lang hindi siya nasasabik, ngunit magiging magandang balita kung magkakaroon siya ng magandang relasyon sa Qinggang. Ano? Ipagkakanulo mo ba ako? Maangin na tanong ni Guning, nakita silang sobrang excited. Sabay-sabay silang natahimik lahat. Maya-maya, nag-iba agad sila ng tono. Siyempre hindi, lagi kang boss namin. Talaga po, wag po kayong magalit sa amin, boss. Oo, seryosong sabi nilang lahat. Sige, nagbibiro lang ako. Tumawa si Guning. Nauna siyang lumabas, kasunod ang iba. Nagplano silang uminom, kaya walang nagmaneho ng sasakyan. Sumakay sila ng taxi papunta sa isang seafood restaurant, at umorder ng isang malaking private room. Si Haoran ay nakakuha ng malaking halaga ng kabayaran, kaya nag-order sila ng maraming masasarap na pagkain nang hindi iniisip ang presyo. Kahit noon pa, ilang libong yuan lang ang halaga ng pagkain sa kanila. Sa mga merienda sa gabi, nakatanggap si Chu Xuanfeng ng tawag mula kay Sito Ye. Tinanong ni Sito Ye kung nasaan siya ngayon. Nang walang karagdagang pag-iisip, sinabi ni Chu Xuanfeng sa kanyang amo na siya ay nagkakaroon ng merienda sa gabi kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae at ang kanyang mga kaibigan. Sinabi rin niya sa Sito Ye ang lokasyon ng restaurant. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kararating lang ni Sito Ye sa CTF. Malapit na siya sa restaurant sa loob ng 20 minuto, na ikinagulat ni Chu Xuanfeng. Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Chu Xuanfeng, ibinaba na ni Sito Ye ang tawag. Si Chu Xuanfeng ay naging pipi sa loob ng mahabang panahon. Napansin ng iba sa paligid ng mesa ang nagtatakang mukha ni Chu Xuanfeng. Lumingon silang lahat sa kanya na may pagtataka sa mga mukha. Anong nangyari? Maingat na tanong ni Chu Peihan sa kanyang kuya. Karaniwang kalmado ang kanyang kuya. Kahit na may nangyaring masama, maaari siyang manatiling kalmado. Nang marinig ang boses ni Chu Peihan, sa wakas ay nabalik sa isip ni Chu Xuanfeng. Napagtanto niyang nawala ang kanyang ugali noon, kaya napangiti siya na nagpapaliwanag, may kaibigan ako na malapit nang dumating. Ayos lang ba sa iyo? Bagamat hindi sigurado si Chu Xuanfeng na pupunta si Sito Ye sa pribadong silid na ito, naramdaman niyang mas mabuting sabihin sa kanila. Siyempre hindi, sabi ng iba. Peihan, halika rito. Mayroon akong sasabihin sa iyo. Hinayla ni Chu Xuanfeng si Chu Peihan sa tabi. Ang iba ay curious, ngunit hindi sila nagtanong. Ano ito? Natarante si Chu Peihan.
Sinabi ni Chu Xuanfeng sa tainga ni Chu Peihan, malapit nang dumating ang aming boss na si Sito. Hindi ko alam kung pupunta ba siya sa private room na ito o hindi, pero sa tingin ko dapat mong malaman. Kung darating siya, kumilos ka ng normal. Ano? Darating si Boss Sito. Si Chu Peihan ay labis na natakot, na para bang paparating na ang multo. Sa katunayan, walang sino man sa mundong ito ang mas natakot kay Chu Peihan kundi si Sito Ye. Mga ad ng pub future. Tahimik siyang tinatrato ni Sito Ye. Siya ay nagmamalasakit sa kanyang buhay. At nagpadala sa kanya ng isang regalo sa kanyang kaarawan pati na rin ang isang pulang sobre sa bagong taon, ngunit hindi niya nakayanan ang kanyang malakas na hangin. Bakit gusto niyang pumunta dito? Bakit hindi kanya hinahayaang puntahan siya? Hindi maintindihan ni Chu Peihan kung bakit kinailangan ni Sito Ye, ang boss ng Qinggang, na hanapin ng personal si Chu Xuanfeng. Hindi ito ang kanyang karaniwang estilo. Hindi alam ni Chu Peihan kung bakit pumunta rito si Sito Ye. Bakit hindi niya hinayaan si Chu Xuanfeng na pumunta sa kanya? Ang debut release ng chapter na ito ay nangyari sa N0V3L sa lungguhit B1N. Wala ring ideya si Chu Xuanfeng na interesado si Sito Ye kay Guning. Guning talaga ang pakay niya. Oo, pumunta si Sito Ye dito para kay Guning. Sa katunayan, binalak niyang makipagkita kay Guning sa CTG. Sinuri pa niya ang mga flight mula CTF hanggang CTG ngayon para makita kung pupunta si Guning sa CTG. Hindi siya pupunta. Sa makatuwid, ang Sito Ye ay maaari lamang lumipad sa lungsod F mismo. Hindi siya sigurado na si Guning ay kabilang sa mga kaibigan ni Chu Peihan, ngunit gusto niyang malaman para sa kanyang sarili. Ito ang unang pagkakataon na naging interesado si Sito Ye sa isang babae. Well, hindi pa babae si Guning. Isa lang siyang teenager girl. Laging sinusunod ni Sito Ye ang kanyang puso kapag kumikilos. Dahil may interes na siya ngayon kay Guning, nagpasya siyang kilalanin siya ng lubusan. Bagamat siya ang amo ng Qinggang, kaya pa rin niyang mamuhay ng ordinaryong buhay. Alinsunod dito, halatang pinuntahan niya si Guning ng personal. Makalipas ang 20 minuto, dumating si Sito Ye. Tinawagan niya si Chu Xuanfeng para salubungin siya sa tabing kalsada. Agad na tumakbo palabas si Chu Xuanfeng. Sa sandaling nakalabas siya, nakita niya si Sito Ye na nakatayo sa tabi ng kalsada, na sinusundan ng 2 mahahalagang tao sa Qinggang. Boss, may kailangan ka bang asikasuhin? Tanong ni Chu Xuanfeng. Wala. Gutom lang ako. Utos ni Sito Ye, maghintay kayong 2 sa kotse. Xuanfeng, manguna ka. Nanatili sa kotse ang 2 mahalagang tao ng Qinggang. Boss, pupunta ba tayo kung nasaan si Peihan? Tanong ni Chu Xuanfeng na walang katiyakan. Hindi siya naniniwala na si Sito Ye bilang boss ng Qinggang ay kakain kasama ang isang grupo ng mga high school students. Hindi niya iyon estilo. May mali ba dyan? Malamig na tanong ni Sito Ye na parang tinatakot siya. Walang pag-aalinlangan na itinanggi ni Chu Xuanfeng, syempre hindi. Please, sa ganitong paraan. Hindi nang ahas si Chu Xuanfeng na sabihin ito kahit na sa tingin niya ay hindi ito nararapat. Pero boss, hindi nila alam na bahagi ako ng Qinggang, kaya, sabi ni Chu Xuanfeng. Gayunpaman, bago siya makatapos, sumabad si Sito Ye, naiintindihan ko. Mga ad ng pub future. Hindi malapit ang pinto. Ginabayan ni Chu Xuanfeng si Sito Ye, dirdiretsong naglakad papasok. Si Sito Ye ay nakasuot ng ganap na itim. Siya ay may magagandang katangian na may mga natatanging linya ng kanyang mukha. Pumasok siya na may hangin ng hari. Namangha ang lahat nang magpakita siya. Lalo na yung mga boys, akala nilang lahat ay gwapo at cool ang lalaki. Gayunpaman, naramdaman ni Guning na ang lalaki ay hindi simple, siya ay parang mamamatay tao. Siya ay dapat na isang tao ng kapangyarihan. Kung tama ang hula ni Guning, ang lalaki ay dapat magkaroon ng malapit na relasyon sa Qinggang at nasa mataas na posisyon. Siya marahil ang boss ng Qinggang na binanggit ni Chu Xuanfeng. Gayunpaman, nanghuhula lamang si Guning.
Hindi siya kumpiyansa na tama siya. Kasabay nito, ang tingin ni Sito Ye kay Guning sa sandaling pumasok siya, ngunit nanatili siyang walang ekspresyon, kaya walang ibang naramdaman si Guning. Ito ang aking kaibigan. Ang pangalan ng kanyang pamilya ay Sito. You can call him Brother Sito, ipinakilala siya ni Chu Xuanfeng sa kanila. Nang marinig iyon, tinawag siya ng lahat na kapatid na Sito. Naghanda na si Chu Xuanfeng ng upuan para sa Sito Ye sa pagitan nila ni Chu Peihan. Inimbitahan ni Chu Xuanfeng si Sito Ye na maupo bago ipakilala sa kanya ang mga teenager sa paligid ng mesa. Bagamat hindi na kailangang kilalanin sila ni Sito Ye, ang boss ng Qinggang, magalang na gawin ang pagpapakilala dahil sa ngayon ay kaibigan lang ni Chu Xuanfeng si Sito Ye. Una sa lahat, nagpakilala si Chu Xuanfeng mula sa kanyang kaliwang bahagi. Hao Ran, Qin Zixen, Zhang Tianping, An Yi, Moke, Yu Mixi at Guning. Gayunpaman, nang ipakilala niya si Guning, ibinuka ni Sito Ye ang kanyang bibig, nakita minsan sa labas ng Huangdeng Hotel sa CTG. Nang marinig iyon, nagulat si Guning, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto niya kung ano ang nangyayari. Siguradong kasama niya si Chu Xuanfeng. Well, magkasama kami noong panahong iyon, paliwanag ni Chu Xuanfeng. Tumanggo si Guning nang walang sinasabi. Alam ng iba na nakapunta na si Guning sa CTG, kaya hindi nila naisip na may mali sa mga salita ni Sito Ye. Sa tingin ko, tahimik ka. Interesado ka bang subukan ako? Tanong ni Sito Ye. Oo naman, sumagot si Guning nang may pagmamadali. Alam ni Guning na ang lalaking ito ay mas mahusay kaysa kay Chu Xuanfeng. At nasiyahan siya sa pakikipagkompetensya sa mga malalakas. Tanging mga hamon ang nagpapanatili sa kanyang pag-unlad. May laban pa ba? Inaasahan ko ito. Hindi ko pa nakikita ang boss ko na natatalo kahit isang kompetisyon. Tuwang-tuwa si Hao Ran. Talaga, sumang-ayon si Qin Zixen at ang iba pa. Anong ibig mong sabihin? Gusto ba ninyong lahat na makita akong nabigo? Napapikit si Guning. May bakas ng panganib sa kanyang mga mata. Nang marinig iyon, agad na napagtanto ni Hao Ran at ng iba pa na may nasabi silang mali. Sabay-sabay nilang itinanggi, hindi naman. Gusto lang naming malaman kung gaano ka kahusay. Oo. Hindi namin gustong mawala ka. Too late for that. Hindi naniwala si Guning sa kanila. Seryosong sabi niya, kayong lahat, mag-download ng app para i-record kung gaano kalayo ang iyong tinakbo kapag nasa bahay ka ngayon. Magsasama-sama tayo ng 8M sa Yuntai Mountain bukas ng umaga. Aakyat na tayo ng bundok. Maliban sa An Yi, Mixi at Peihan, ang natitira ay dapat makatapos ng 10 kilometro ng mas maaga. Kung ang sino man ay hindi magampanan ang gawaing ito, ang parusa ay mas malala kaysa sa 10 kilometro lamang. Ano? Nang marinig iyon, binago ni Hao Ran at ng mga lalaki ang kanilang mga ekspresyon, humahagulgol. Hindi. Boss, huwag naman po kayong makulit. Sabi ni Hao Ran. Boss, alam kong hindi ka masamang boss, tama ba? Nambobola si Qin Zixen. Mga ad ng Pub Future. Boss, pwede ba akong humingi ng leave? Si Moke ay nagsuot ng masamang mukha. Boss, maaari ba akong tumakbo ng 6 na kilometro lamang? Nakipagtawaran si Zhang Tianping. Ang sino mang magreklamo ay maaaring tumakbo ng 2 kilometro pa, pagbabanta ni Guning. Napatikip naman agad ng bibig ang 4 na lalaki. Kahit anong sama ng loob nila ngayon, hindi na sila naglakas loob na makipagtalo pa. Ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay kumain. Hindi naman talaga masama si Guning. Hindi siya dumalo sa klase sa gabi sa mga araw na ito, at gumugol ng mas kaunting oras sa pagsasanay sa kanila. Sa makatuwid, nais niyang samantalahin ang bawat pagkakataon upang sanayin sila. Mas magiging abala siya sa hinaharap. Sa tingin ko, magandang ideya na umakyat ng bundok. Payagan mo akong makasama ka. At bakit wala tayong laban sa bundok Yuntai? Sabi ni Sito Ye. Laking gulat ni Chu Xuanfeng at Chu Peihan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga tainga. Ano?
Si Sito Ye ay pupunta sa Yuntai Mountain kasama sila. Siya, isang matandang lalaki, ay aakyat ng bundok kasama ang isang grupo ng mga high school students. Napakadi kapani-paniwala. Oo naman, hindi tumanggi si Guning. Bagamat hindi pa siya pamilyar sa kanya, hindi siya natatakot na maaari itong maging mapanganib. Sasamahan din kita, sabay na sabi ni Chu Xuanfeng. Bilang mahalagang aide ni Sito Ye, at habang nasa CTF sila ngayon, naisip ni Chu Xuanfeng na kailangang sundin ang kanyang amo. Sa mga merienda sa gabi, lahat sila ay nagkukwentuhan habang kumakain. Gayunpaman, palaging tahimik si Chu Peihan, na naging dahilan ng kakaibang pakiramdam ni Haoran. Tanong niya, Peihan, bakit ang tahimik mo bigla? Ito ay kakaiba. Nang marinig iyon, ang paningin ng lahat ay nahulog kay Chu Peihan na may pagdududa. Nabahala si Chu Peihan, ngunit agad na nagpaliwanag, well, napakasarap ng pagkain dito. Patuloy lang ako sa pagkain. Maliban kina Chu Xuanfeng at Sito Ye, na alam ang tunay na dahilan, lahat ng iba sa paligid ng mesa ay naniniwala dito. Si Chu Peihan ay isang foodie kung tutuusin. Gayunpaman, nanatiling kainahinala si Guning. Napansin niya ang pagbabago ni Chu Peihan bago at pagkatapos ng pagdating ni Sito Ye. Tila natakot si Chu Peihan sa lalaking ito na nagngangalang Sito, marahil dahil sa kanyang posisyon. Nung almost 11 PM na, aalis na sila. Gustong ibalik ni Sito Ye si Guning, ngunit hindi ito nararapat para sa kanya na gawin iyon ngayon. Kaya pinauwi lang niya sina Chu Xuanfeng at Chu Peihan. Umuwi si Guning kasama si Yu Mixi noon. Binalak ni Haoran at ng mga lalaki na pauwiin sina Guning at Yu Mixi, ngunit tinanggihan. Gabi na ngayon at ayaw silang abalahin ni Guning. Mga ad ng pub future. Mula nang lumitaw si Sito Ye, si Chu Peihan ay nakadama ng pagkabalisa sa daan. Hindi siya komportable hanggang sa makauwi siya. Gayunpaman, iniisip kung paano aakyat si Sito Ye sa bundok kasama nila bukas, si Chu Peihan ay muling nalungkot. Hindi niya lang maintindihan kung bakit gustong umakyat ng bundok si Sito Ye, ang boss ng Qinggang, kasama nila, na mga high school students lang. Ito ay magiging isang kakaibang larawan. Maaari lamang siyang umasa na bukas ay maulan, at ang kanilang plano ay nakansela o na ang Sito Ye ay okupado bukas at hindi makakarating. Nang makauwi si Guning, halos 12 AM na. Gising pa si Guman. Parehong kasama niya sina Gu Qing at Jiang Shu. Napuyat sila sa isang dahilan. May mahalagang sasabihin si Jiang Shu kay Guning. Sinabi niya kay Guning na nakuha niya ang lisensya sa negosyo at ang iba pang mga kinakailangang dokumento ngayong hapon. Nakipag-ugnayan din siya sa provider ng construction materials. Nasa CTD ang provider, kaya pupunta siya sa CTD bukas para pumirma sa kontrata. Kapag napirmahan na ang kontrata, maaaring ipadala ang mga materyales sa konstruksyon. Handa nang magbukas ang tindahan na may sapat na tauhan, hanggat dumating ang mga materyales sa pagtatayo. Ang pangunahing pag-upload ng kabanatang ito ay nangyari sa Nivea 3LB1N. Sasabihin sana ni Jiang Shu kay Guning ang higit pang mga detalye, ngunit nag-ambala siya ni Guning, Tito, hindi mo na kailangang sabihin sa akin ang lahat. Nagtitiwala ako sa iyo, at maaari mong ganap na pamahalaan ang negosyong ito. Kung mayroon kang anumang problema, maaari kang humingi ng tulong sa akin. Hindi gustong makialam ni Guning sa negosyo ni Jiang Shu. Dahil sinabi iyon ni Guning, tumigil si Jiang Shu sa pagsasalita. Matapos mawala sina Gu Qing at Jiang Shu, sinabi ni Guning kay Guman na aakyat siya sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan bukas. Sumang-ayon si Guman. Kinabukasan, bumangon si Guning ng 6:30 AM. Isinuot niya ang kanyang casual na damit na naka-ponytail ang buhok. Sa pagpapakain ng kapangyarihan, ang balat ni Guning ay naging lubos na makinis at walang kapintasan. Si Chu Peihan at Yu Mixi ay labis na nagseselos doon. Halos 7 AM nang matapos ni Guning ang kanyang almusal. Kinuha niya ang backpack niya at umalis pagkatapos.
Ito ay humigit kumulang 7 kilometro mula sa Fenghua Luxury Mansion hanggang sa Yuntai Mountain, at tumagal ng halos 40 minuto upang tumakbo roon. Hindi nagmamadali si Guning. Okay lang kung dumating siya sa Yuntai Mountain ng 7:50 AM. Bandang 7:40 AM nang dumating si Guning. Marami na ang nakarating doon. Maliban kay Howran at sa 3 pang lalaki, pumunta silang lahat dito sakay ng kotse. Kinailangang gampanan ni Howran at ng iba pang mga lalaki ang gawain ng pagtakbo ng 10 kilometro bago mag 8 AM, kaya maaga silang bumangon kaninang umaga at tumakbo sa Yuntai Mountain. Gayunpaman, ito ay hindi sapat na malayo mula sa kanilang mga tahanan sa Yuntai Mountain. Kaya patuloy silang tumakbo sa lugar sa paligid ng bundok Yuntai. Sa wakas ay nakamit nila ang kanilang layunin bago mag alas 7:30 ng umaga, ngunit ang bawat isa sa kanila ay pagod na pagod upang tumayo. Halos maramdaman nila na sila ay namamatay. Nagpahinga sila ng halos 20 minuto nang dumating si Guning. Gayunpaman, wala pa sa kanila ang naka-recover. Kahit na ang Yuntai Mountain ay isang scenic zone, walang gaanong bisita dahil karamihan ay pumunta dito para umakyat sa bundok. Nakaparada ang sasakyan ni Sito Ye sa ilalim ng malaking puno. Ang cool doon. Si Sito Ye at Chu Xuanfeng ay nanatili sa kotse, habang sina Chu Peihan, Yu Mixi at Anyi ay nakaupo sa isang batong bangko na nag-uusap sa ilalim ng malaking puno. Si Howran at ang iba pang 3 lalaki ay nakahiga sa kalapit na damuhan. Nakaupo si Chu Xuanfeng sa driver's seat. Nakaharap ang bintana sa mismong pasukan, kaya napansin niyang tumatakbo si Guning mula sa malayo. Inikat niya ang kanyang mga mata. Hindi pwede. Tumatakbo ba siya dito? Nang marinig iyon, napatingin ang lahat sa pasukan. Nagulat silang lahat. Sabay-sabay na lumabas si Chu Xuanfeng ng sasakyan. Nang makalapit si Guning, nagtanong siya ng walang pag-aalinlangan, "Oy, tumakbo ka ba hanggang dito mula sa Fenghua Luxury Mansion?" "Oo," sagot ni Guning. Siya ay tumakbo ng 7 kilometro, at medyo pagod. Gayunpaman, nakahinga lang siya ng bahagya ng mas mabilis na may bahagyang pulang mukha. Parang hindi naman siya nakatakbo ng malayo. Jesus! 7 kilometro. Parang hindi ka napagod. Nakakabaliw. Bagamat handa si Chu Xuanfeng sa pag-iisip, namangha siya nang makuha niya ang positibong sagot mula kay Guning. Kakayanin din niya ang 7 kilometro, ngunit aabutin siya ng sobrang lakas at lakas. Halos hindi na siya makatayo o makahinga pagkatapos nito. Alam ni Sito Ye na si Guning ay hindi isang simpleng babae, ngunit nagulat din siya sa kanyang hindi kapani-paniwalang tibay. Malamang na hindi siya makakagawa ng mas mahusay kaysa sa kanya. Ngumiti si Guning ngunit hindi umimik. Tumingin siya kay Sito Ye, nakalalabas lang ng sasakyan, at binati siya. Tumanggaw si Sito Ye. Pagkatapos, nalaman ni Guning na si Howran at ang mga lalaki ay nakahiga sa kalapit na damuhan. "Natapos mo na ba?" "Oo." "Ikaw maaari mong i-check ang telepono sa iyong sarili." Sinubukan ni Howran na huminga. "Mga ad ng Pub Future. Hindi na kailangan. Nagtitiwala ako sa'yo. Maaari kang magpahinga hanggang 9 ng umaga, pagkatapos ay aakyat tayo sa bundok," sabi ni Guning. Nagtiwala si Guning sa kanyang mga kaibigan. At ito ay isang mahirap na gawain sa oras na ito. Ayaw niyang itulak sila ng husto. Tumingin muli si Guning kay Sito Ye. 1 oras pa mula 9 AM. "Gusto mo bang magkaroon ng kompetisyon ngayon? Pero tumakbo ka lang dito." "Magpahinga ka muna," sagot ni Sito Ye. Si Guning ay tumakbo ng 7 kilometro. Bagamat hindi siya pagod, tiyak na wala na siya sa lakas ngayon. Hindi makatarungan na magkaroon ng kompetisyon kaagad. Mabuti, pagkatapos ay alas 8:30 ng umaga. Sa totoo lang, hindi kailangan ni Guning ang iba, ngunit hindi rin niya tatanggihan ang kabaitan ni Sito Ye. Pumunta si Guning para bumili ng mga bote ng tubig para sa kanila. Sinadya niyang maglagay ng kuryente sa mga bote para sa 4 na lalaki para tulungan silang makabangon. Pagkatapos uminom ng tubig,
naramdaman ni Howran at ng mga lalaki ang daloy ng lamig na kumakalat sa loob ng kanilang mga katawan. Hindi nagtagal ay napuno na naman sila ng lakas. Sa loob ng 10 minuto, bumalik sila sa normal at mas naging masigla. Naisip ni Howran at ng mga lalaki na kakaiba na makakabawi sila sa loob ng maikling panahon, ngunit hindi nila alam kung bakit. Bilang karagdagan, ito ay tila karaniwan. Nang mag 8:30 AM, pumunta sila sa isang bakanteng lugar. Handa sina Gunning at Sito Ye para sa laban. Para sa mga hindi nakakaalam ng background ni Sito Ye, positibo sila sa kakayahan ni Gunning. Natalo ni Gunning ang 11 hoodlums gamit ang mga stick ng bakal sa harapan nila kahapon. Walang dahilan para hindi sila maniwala kay Gunning. Gayunpaman, magkaibang opinyon sina Chu Xuanfeng at Chu Peihan. Si Gunning ay talagang namumukod-tangi. Siya ay mas mahusay kaysa kay Chu Xuanfeng, ngunit ang Sito Ye ay mas mahusay kaysa kay Chu Xuanfeng. Wala silang malinaw na pag-unawa sa tunay na kakayahan ni Gunning, at alam din nila na nagsisinungaling ang mga hitsura, ngunit naniniwala pa rin sila na si Sito Ye ay mas mahusay kaysa kay Gunning. Alinsunod dito, hindi nila naisip na maaaring manalo si Gunning. Parehong walang intensyon sina Gunning at Sito Ye na talunin ang isa, kaya ang kompetisyon ay limitado sa 5 minuto. Tumanggo sila sa isa't isa, pagkatapos ay nagsimula na ang laro. Sa simula, wala sa kanila ang gumamit ng buong puwersa. Hindi malinaw kung sino ang mas magaling. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon, unti-unting nadagdagan ang lakas ng dalawa para umatake. Naramdaman ni Gunning ang malakas na kapangyarihan mula kay Sito Ye. Si Sito Ye ay nagkaroon ng parehong pakiramdam. Mga ad ng pub future. Si Gunning ay isang teenager na babae lamang. Nakakagulat na siya ay pambihira. Pagkaraan ng ilang sandali, malinaw na alam ni Gunning na si Sito Ye ay mas mahusay kaysa sa kanya. Siya ay tiyak na matatalo. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Gunning na kontrolado siya ni Sito Ye, tulad noong ginawa ito ni Leng Xiaoteng sa kanya noong huling pagkakataon. Sa makatuwid, kahit na mas mahusay si Sito Ye kaysa kay Gunning, imposibleng saktan siya nito. Mabangis ang laban ng dalawa, na exciting din. Bagamat marahas din ang laban kahapon, hindi ito kasiya siya dahil masyadong mahina ang mga hoodlum na iyon kung ikukumpara kay Gunning. Ang ginagawa ngayon ni Gunning at Sito Ye ay ang tunay na kompetisyon sa pagitan ng mga master ng Kung Fu. Ayaw ni Gunning ng halatang kabiguan, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para manatiling matatag. Kung ganoon, maaaring malaman ng mga tagaloob na mas mahusay ang Sito Ye, ngunit hindi malaman ng mga tagalabas kung sino ang mananalo. Gayunpaman, kapwa si Sito Ye at Chu Xuanfeng ay labis na namangha sa pambihirang kakayahan ni Gunning. Si Sito Ye ay mas may karanasan, ngunit hindi niya nagawang talunin si Gunning. Sa katunayan, ito ay isang kabiguan, dahil may agwat sa edad at karanasan sa pagitan niya at ni Gunning. Si Sito Ye ay hindi gustong aminin ito, ngunit kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na si Gunning ay talagang namumukod-tangi. Mabilis na lumipas ang 5 minuto. Bagamat ayaw ng lahat na tumigil sila, pinaalalahanan sila ni Chu Xuanfeng na tapos na ang oras. Pagkatapos ng lahat, si Sito Ye ang kanyang amo. Kailangan niyang sundin ang utos ng kanyang amo. Ang galing mo, malinaw na papuri ni Sito Ye. Mas magaling ka, mabilis na pag-amin ni Gunning. Kumuha ka ng tubig at magpahinga. Kumuha si Chu Xuanfeng ng 2 bote ng tubig at iniabot ang mga ito sa Sito Ye at Gunning nang magkahiwalay. Naghanda silang lahat ng pagkain at inumin bago mag 9 am, at nagsimulang umakyat. Hindi na nila kailangang magmadali, kaya umakyat sila sa bundok sa normal na bilis. Kinabukasan pagkatapos ng birthday party ni Master Qin, aalis na sana si Li Zenzhen, ngunit inanyayahan siya ni Qin Yiking na manatili. Parang gusto ni Qin Yiking na manatili si Li Zenzhen sa kanyang piling, ngunit sa totoo lang gusto niyang makasama ni Li Zenzhen si Qin Yifan ng mas matagal. Nag-aatubili si Li Zenzhen na manatili dahil natatakot siya kay Gunning, ngunit ayaw din niyang isuko ang magandang pagkakataong ito, kaya hinikayat niya ang sarili na manatili.
Bagamat sinabi ni Qin Yifan na hindi niya gusto si Li Zenzhen, binalak ni Qin Yiking na subukan ito. Magkakilala na sila mula pa sa murang edad, ngunit wala nang maraming oras para magkasama, lalo na noong sila ay lumaki. Naisip ni Qin Yiking na posibleng magkasintahan ang dalawa hanggat mas matagal silang magkasama. Siyempre alam ni Qin Yifan kung ano ang nasa isip ni Qin Yiking. Direkta siyang nanatili sa labas ng kanyang tahanan sa loob ng 2 buong araw, at tumanggi pa siyang sagutin ang mga tawag ni Qin Yiking. Nena si Qin Yiking. Sinabi ni Qin Haosheng at ng kanyang asawa kay Qin Yiking na huwag makialam sa mga personal na gawain ni Qin Yifan. Bagamat hindi sila matutuwa na makita ang kanilang anak na mapunta sa isang ordinaryong babae, gusto pa rin nilang mahanap ni Qin Yifan ang kanyang mahal at mamuhay ng masayang buhay. Naisip din nila na si Li Zenzhen ay isang mahusay na pagpipilian, ngunit dahil hindi siya gusto ni Qin Yifan, hindi nila siya mapipilit na gawin ito. Kung pipilitin nila si Qin Yifan na pakasalan si Li Zenzhen, magiging mas malala ang kanilang relasyon sa magulang at anak. Gayunpaman, si Qin Yiking ay snob at matigas ang ulo. Halos hindi makausap ang mag-asawa ni Qin Haosheng sa kanya. Sa kabutihang palad, naniniwala sila na si Qin Yifan ay may kakayahang gumawa ng mga desisyon sa kanyang sarili. Ang saloobin ni Qin Yifan ay durog sa puso ni Li Zenzhen. Hiniling niyang umalis papuntang CTG sa Sabado ng umaga. Pagkatapos ay kinailangan siyang ipadala ni Qin Yiking sa airport ng personal. Sa pagkakataong ito, galit si Qin Yiking kay Guning. Sa kanyang mga mata, kasalanan ni Guning ang lahat. Si Qin Yifan ay lumayo kay Li Zenzhen dahil kay Guning. Sa makatuwid, nang wala na si Li Zenzhen, tinawagan ni Qin Yiking ang isa sa kanyang mga kaibigan para kunin ang numero ni Guning. Pagkatapos, direktang tinawagan niya si Guning. Nasa kalagitnaan ng pag-akyat si Guning nang matanggap niya ang tawag ni Qin Yiking. "Hi, si Miss Guning ba yan?" Tanong ni Qin Yiking nang may paggalang. "Oo, sino yun please?" Tanong ni Guning. "Ako ang nakatatandang kapatid ni Qin Yifan, si Qin Yiking. May gusto akong kausapin sa iyo. Maginhawa ba para sa iyo ngayon? Pwede ba tayong magkita?" Tanong ni Qin Yiking na may magandang ugali. Nag-aalala si Qin Yiking na maaaring tanggihan siya ni Guning kung hindi siya magalang. Kahit noon pa man, naramdaman ni Guning na may mali. Alam niya na si Qin Yifan ay may nakatatandang kapatid na babae na nagngangalang Qin Yiking, ngunit minsan lang sila nagkita sa birthday party ni Master Qin. Hindi pa sila nag-uusap sa isa't isa. Bakit niya gustong makilala siya? Gusto ni Guning na malaman ito, kaya hindi siya tumanggi. Itinakda niya ang pulong sa hapon. Walang pakialam si Qin Yiking sa oras, basta't handa si Guning na makipagkita sa kanya. Mga ad ng Pub Future. Pagkatapos ng 1 oras na pag-akyat, maliban kina Guning, si Toye at Chu Xuanfeng, na medyo pagod, ang iba ay pagod na pagod. Lalo na sina Anyi at Yu Mixi, dahil sila ang pinakamahina. Buti na lang at marami silang pinag-eehersisyo sa mga araw na ito, kaya napagpatuloy pa rin nila ang pag-akyat. Nagpatuloy sila pagkatapos ng ilang minutong pahinga. Habang mas mataas ang kanilang inakyat, mas lumalamig ito. Bagamat malamig, mainit ang pakiramdam nila dahil matagal na silang umakyat. Kung tag-araw, lahat sila ay nahimatay. Makalipas ang 2 oras, sa wakas ay nasa taas na sila. Ang tuktok ng bundok ay 300 metro kwadrado ang laki na may maliliit na restaurant at supermarket para sa mga bisita. Napakaganda ng bundok Yuntay. Diretso ang tingin mula sa bakod sa itaas, may mga grupo ng mga puting ulap. Napakalapit ng mga ulap, parang mahawakan mo ito ng iyong mga kamay. Ito ay kung saan maaaring pahalagahan ng isang bisita ang mga ulap. At ang tanawin sa ibaba ay nakakahinga. May mga kahanga-hangang bangin, puno at lambak. Inilabas ni Howran at ng iba pa ang kanilang mga telepono na kumukuha ng mga larawan ng may pananabik sa kabila ng kanilang pisikal na pagod. Ang galing!
Ito ang unang pagkakataon na mapunta ako sa tuktok ng bundok yuntay na ito kahit na nakatira ako sa CTF sa loob ng maraming taon. Eksakto, para itong langit sa lupa. Ang unang pagbubunyag ng kabanatang ito ay nangyari sa pamamagitan ng B1N0V3L. Tara, tatayo ako sa batong ito. Mangyaring kumuha ng larawan sa akin kasama ang lahat ng puting ulap bilang aking background. Gusto kong lumipad sa langit. Ako rin. Hindi interesado si Guning sa pagkuha ng mga larawan. Tumabi siya sa gilid ng bangin na nilalanghap ang sariwang hangin sa katahimikan. Upang maging tiyak, sinisipsip niya ang kapangyarihan dito. Oo, ang hangin sa tuktok ng bundok na ito ay hindi polusyon. Ito ay malinis na may ilang kapangyarihan. Bagamat magaan ang kapangyarihan, marami sa paligid. Nagtipon si Guning ng maraming kapangyarihan ng magkasama, at lumaki ang kapangyarihan. Habang parami ng paraming kapangyarihan ang naabsorb sa kanyang jade eyes, ang paningin ni Guning ay naging mas mahusay at mas malinaw. Biglang nalaman ni Guning na may daloy ng kapangyarihan na nabigo niyang makuha. Mga ad ng pub future. Ang kapangyarihang hindi niya masipsip ay dapat na kapangyarihan na hindi pag-aari ng langit, lupa, o jade. Pagkatapos ay dapat itong pag-aari ng mga antigo. Ang kapangyarihan ay magaan, at malayo. Parang nasa ilalim ng bangin. Lumingalinga si Guning sa paligid upang malaman ang lokasyon nito. Hindi nagtagal ay tinoon niya ang isang bitek sa pagitan ng mga bato. Sa tulong ng kanyang jade eyes, unti-unting nakita ni Guning ang loob ng bitek. May isang silid pagkatapos ng 1 metrong makapal na pader ng bato. Ang silid ay bilog, 1 metro ang lapad at 3 metro ang taas. 2 metro ang lalim, naging makitid muli. Ang silid ay puno ng mga daloy ng puting fog, ang lakas. Gayunpaman, hindi nakita ni Guning ang pinagmumulan ng kapangyarihan, dahil ang silid ay pumasok sa loob. Ang jade eyes ni Guning ay hindi masyadong makadetect. Kahit na hindi niya ito nakikita, natitiyak ni Guning na kailangang may antigo sa butas. Ang kapangyarihan ay nakadaloy sa hangin, kaya dapat mayroong isang antik na may malakas na kapangyarihan, o dapat mayroong maraming mga antik. Na-curious si Guning na hanapin ito, ngunit hindi ito ang tamang oras. Kinailangan niyang pumunta ulit dito mag-isa sa ibang araw. At sa gabi lang siya makakarating kapag walang tao. Bilang karagdagan, kailangan niya ng mga lubid at mga kasangkapan upang makababa sa butas. Kinailangan muna niyang bumaba doon sa pamamagitan ng mga lubid at pagkatapos ay gumamit ng mga kasangkapan upang hiwain ang bato upang makapasok siya. Kailangang mayroong iba pang mga pasukan sa butas na ito. Nagpa siya si Guning na tingnan muna ang paligid. Kung may pasukan sa butas, papasok siya sa pasukan. Kung hindi, buburahin niya ang mga bato. Bumalik si Guning sa kanyang mga kaibigan pagkatapos niyang makakuha ng sapat na kapangyarihan. Nang makita ng lahat ang kanyang mga mata, sila ay natulala. Nang makita iyon, kinabahan si Guning. May mali ba sa mata niya? Anong mali? Bakit lahat kayo nakatitig sa akin? Tanong ni Guning. Hindi nila nabawi ang kanilang isipan hanggang sa sinabi iyon ni Guning. Tumayo si Chupihan nang biglang tumakbo papunta kay Guning. Ningning, ngayon ko lang nalaman na ang mga mata mo ay nakakaakit. Sumang-ayon naman ang iba. Eksakto. Ngayon ko lang din nalaman. Napakaliwanag at malinaw ng iyong mga mata. Puno sila ng magic. Hindi namin maalis ang aming mga mata sa iyo. At nakakaramdam ako ng pahinga ng walang dahilan. Nang marinig iyon, napagtanto ni Guning ang nangyari. Ang kanyang jade eyes ay sumisipsip ng sapat na kapangyarihan, kaya nagbago rin ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay puno ng mahika. Hindi nila maalis ang kanilang mga mata sa kanya. Nakahinga sila ng maluwag ng walang dahilan. Hindi maiwasan ni Guning na mag-isip, nagawa na ba niyang akitin ang mga tao gamit ang kanyang mga mata ngayon? Gayunpaman, syempre hindi niya gagawin iyon. At saka, hindi niya gusto na may mga taong tumitig sa kanyang mga mata. Kaya sinasadya niyang tumingin kay Howran at sa iba pa ng malamig para takutin sila.